mabait, no? Siya yung ganito, siya yung ganon. Pero sa totoong buhay pala may mga ganon di ba, no? So, es posible que el profesor sea amable. No, hindi mo sasabing es posible que el profesor es, kasi hindi mo nga sigurado kung mabait nga kung hindi. So, pagka ang action, guys, ay uncertain, nagiging subjunctive yun no? So, magpakita pa tayo ng isa pang example. Ellos no están seguros que él esté ahí. Pakita natin yung normal na sentence, yung indicative lang. Él está ahí. He is there. Nandun siya. Nasaan ba si Si Kulas. Nandun ka. He is there. Él está ahí. So, ang ginamit mong conjugation ng estar, está, which is a present tense indicative. Bakit? You just want to indicate, you just want to imply, you just want to give an information na nandun siya. And this is certain. Sigurado ka na nandun siya. Nakita mo no? Kadadaan mo lang, nakita mo. Nandun siya, ika. Etong pangalawa, sigurado ba na nandun siya? Sige nga. Itong sentence natin na pangalawa, guys, according to our sentence, sigurado ba dito sa sentence na nandun nga siya? No. Hindi sigurado. No, está. Ayan, sa pamamagitan nito, ini-imply niya na hindi sigurado. So, maaring nandun, maaring wala. Pupuntahan sana namin no? Pumunta. Wala pala. Magsayang oras. Ay, hindi na kami pupunta. Nandun pala. Diba? So, this state, kung está ahí o no, hindi ito sigurado Porque hindi ka sigurado, kailangan mo i-conjugate ng subjunctive. Para hindi ka rin masisi ng tao. Sabi mo nandun. Hindi, sabi ko, hindi ko sigurado kung nandun. Hindi ko sinabing nandun. At your own risk na yun kung pupuntahan mo. Diba? Basta ako, sabi ko, hindi ako sigurado. Diba? So, yun ang implication nun pagka yung mga statements natin baka nandun na. Nakakasunod ba tayo dito, guys, so far? O ganito ang subjunctive, isang pagkakaiba niya sa structure ng sentence, unang-una mas mahaba siya. No, bakit? Kasi meron siyang dalawang parte. Meron siyang tinatawag subjunctive clause at saka meron tayong indicative clause, independent clause, no? Dalawa siya. So, merong dalawang subject. Subject 1, subject 2. May dalawang verbs. Verb 1, verb 2. No? Ngayon, yung subjunctive clause natin, guys, ito. Yung verb dyan, yung verb 1, ang conjugation yan, indicative lang yan, Indicative lang ang conjugation yan lagi. No? Kasi yan nga ang nagpapakitang yung part nga na yan ang nagpapakita hanggang dyan sa ke. Yan nga yung nagpapakita na yung subject 1 hindi siya sigurado, may doubt siya. No? So dito sa parte na ito, guys, ang verb 1, indicative conjugation. Okay? Ngayon, ang verb 2 natin, yun ang nakasubjunctive. Bakit? Kasi itong action na ito, dito ka hindi sigurado. Bawa, another example. Mi amigo habla Espanyol. So, itong sentence na ito, guys, makikita natin, indicative lang yan. Bakit? Nagbibigay ka lang naman ng impormasyon plain and simple. Walang halong doubt, walang halong kung ano. Nagbibigay ka lang ng impormasyon na ang kaibigan mo nagsasalita ng Espanyol. Tama?
And being that, indicative lang yan. No? And nagkaroon ng doubt. Awa, Jo dudar naman to doubt. Jo dudo ke hanggang sa ke. Jo dudo ke mi amigo. Ito ngayon, since duda ka dun sa action na nagsasalita ba siya ng Espanyol o hindi, magiging subjunctive na yon. Okay? So, ang pinagdududahan dito guys, ang hindi certain dito, yung action kung tama ba, kung hindi. Kung totoo ba, kung hindi. Halimbawa, él come verduras. Kumakain siya ng gulay. No, edi plain and simple yan. Walang halong doubt, walang halong kung ano. Nagsasabi ka lang ng fact na, kumakain yan ng gulay. No? Nagkaroon ng doubt. Nosotros no estamos seguros que dahil hindi ka na sigurado kung itong action na ito, certain ba ito, totoo ba ito na kumakain siya ng gulay o hindi. Since hindi ka na sigurado dyan kung tama ba yan, kung hindi, magiging subjunctive yan. So kaya pala nagiging subjunctive guys ang isang verb, ang isang action, kapag hindi ka sigurado kung totoo ba yun, kung hindi. Kung hindi ka sigurado, kung nagdududa ka, kung yung action ba yun ay tama ba o totoo ba, ginagawa ba o hindi ba ginagawa, doon siya papalo ng subjunctive. Nakukuha po ba natin yon? Sige, anong tanong mo, Jasper? Posible po ba na maka-encounter na isa sa loob ng isang sentence may dalawang subjunctive o walang ganun? Lagi talaga indicative ang first verb. Oo, ganun talaga. Yan ang format niya. Naka-indicative yung unang verb, naka-subjunctive yung pangalawa. So, walang ganun, maestro, na dalawang subjunctive. Maaari sigurong meron. Pero doon na sa pangalawang parte. Basta itong first part na ito, indicative yan. Ngayon, halimbawa, yung pangalawang part ng sentence mo, mahaba, may dalawang verb ka, maaring magdalawa. Pero nandito sa indicative clause yun, wala dito. Basta laging ito, sa parte na ito, laging indicative yung verb dito. Hindi pwedeng mangyari na subjunctive na yung nandito tapos subjunctive pa rin yung nandito. Hindi pwede yun. Maaring magdalawang subjunctive verb pero nandito pareho sa part na ito. Sa sumunod na part. Sige, Senyor Raven, tienes pregunta? Maestro, question lang. In terms of conversation, sa mga subjective, for example, kasi parehas lang ng sentido na do you think he or she eats vegetable? Then, yung pwede mo rin ba siya sabihin kasi wala na yung mismong diretso na siya na for example, el coma verduras, pero in a sense, pag nagtanong ka is yun nga, subjective na hindi ka sigurado, ganon. Ganito naman po yun, Senyor Raven. Magiging subjunctive lang kung dun sa sentence ninyo, merong halong uncertainty or doubt. Bawa, kahit patanong yan, kahit hindi yan patanong, may doubt. Subjunctive yon. Ngayon, kung hindi patanong naman, o kaya hindi naman patanong, wala namang doubt, hindi rin magsasubjunctive yon. Magsasubjunctive lang pagka may doubt. So pag ganun, maestro, hindi mo siya tatanong na parang el coma verduras. Ganito po labas nun. ¿Crees que, do you think, que el come yung gagamitin dyan, maestro? Come verduras? Okay. Kasi dito naman, wala namang halo dito sa sentence mismo. Wala naman dyan kahit na anong indication ng doubt eh. So wala same thing lang pag maestro ko, sabihin siya na sabi say come verduras, parang ganon. Opo. Ngayon, bawa patanong,
patanong din, pero may halong doubt. Tu dudas que el, verduras. Yan na. Kahit patanong siya, pero dun sa tanong ninyo, meron namang doubt or uncertainty, papatak din po na subjunctive yon. So, nandun talaga basikamente. Kung sa sentence, guys, kaya patanong, kung hindi, ay may doubt o wala. Kung may doubt, kaya patanong yan, kaya hindi, subjunctive po yan. Okay, yung doubt mismo itself. Aba. Sige po. Yun ang magti-trigger, guys, ha? Yung pagkakaroon ng doubt doon sa sentence mo, yun mismo ang magti-trigger ng subjunctive. Kung wala yun, walang subjunctive. Na? Ngayon, halimbawa, sabi natin, mas mahaba ang sentence natin sa subjunctive kasi dalawang subject, dalawang verb. No? Ngayon, kahit na mahaba yan, kahit dalawang subject yan, dalawang verb pa yan, eh wala namang doubt. Hindi rin magsasubjunctive yun eh. So, talagang ang pinaka-main ingredient, kaya nagiging subjunctive ang isang sentence. Meron kasing doubt eh. Merong uncertainty. Yun talaga ang nagpapasubjunctive dyan. No, kasi kahit mahaba pa yung sentence, ito, Diyos, di nakalagay sa taas, no están seguros que. Ginawa kong sigurado naman. Diyos, están. Wala namang doubt. Sure naman sila. Ellos están seguros que